Kaya nga bang umakyat ng isang minivan sa hilagang dulo ng Pilipinas? Gaano katotoo na hindi kaya ng isang minivan na maglakbay ng malayuan na biyahe? Sa biyaheng ito, susubukan natin iakyat ang isang minivan na silakbay at ikutin ang hilagang Luzon ng Pilipinas. Day 3 ng North Loop natin. Dito na kami nag overnight stay dito sa Saud, sa Pagudpod, Ilocos Norte. Tingnan yung beach ng Saud, solid. Payapa ng payapa ng dagat. Time check is 5:40 ng umaga. Pino-pino yung buhangin dito sa may Saud. Ganda ng buhangin dito sa may Saud Beach. Ganda ng yan. Tapos ayun yung windmills. Puro windmills sa paligid. Masikat na yung araw. Medyo maaga sumisikat ng araw dito. Bago tayo mag-swimming, mag-prepare muna tayo ng magiging almusal natin ngayong umaga. Magja-jump off tayo dito sa Saud Beach, dito sa Pagudpod, mga 7 or 8 AM. Ganda ng andito, ganda ng beach. Pwede liguan ng mga bata. Prepare muna tayo ng breakfast natin. Balik muna tayo ng sa kwarto. Tulog pa. Tara na, dagat na tayo. Dagat. Patay na. Tulog pa. Tara na, mag-almusal na tayo. Anong oras na ba? Alas 7 na, no? Napagod kagahapon. Biyahe. Tara na, kahit almusal na tayo.
tuwang-tuwa sila mag-swimming. Summer na summer pa dito kahit Mayo pa. Ganda ng view. Halos konti na lang kami naliligo ngayon dito. Hindi katulad kagabi, madami. Good day mga kabiyaheros. Check out na kami dito sa may Saud. Dito sa kinuha naming beach resort, which is 9:27 na. Kailangan na namin umalis na dito at didiretso na tayo ng Paapari. Sa ngayon, mag-stop over tayo ngayong araw. Unang stop over natin sa Patapat Viaduct o Patapat Beach. Tapos dire-diretso na tayo. 3 days lang naman talaga yung North Loop na gagawin natin. Kaya pagkakasyahin natin na makauwi tayo ng Valenzuela. Hopefully, safe tayo makabalik ulit sa Valenzuela. Yan, update ko na lang kayo mga kabiyahero sa susunod na stop over namin. Kabyeros, stop over muna tayo dito sa may Patapat Beach, Patapat Viaduct. Huwag muna tayo ng portis ng Supit.
nakakaya ni Lakbay, di ba? Bakit na tayo ng Cagayan? Parang binisig lang ni Lakbay lang, oh. Oh, kalahin mo? Isang minivan na surplus. Umasa ganito katarik at kakipot na daan. Only banking. Pero kayang-kaya ni ano. Ito na, nasa Cagayan na tayo. Ito na yung arko ng Cagayan. State boundary, Cagayan. 2 hours and 57 minutes bago tayo makarating ng Apari. Overshoot pa ako. Grabe, lalim. Twisties. Isang maling ihip lang sa makalalabasan. Grabe yung kalsada dito. Naalala ko tuloy nung nagmotor ako dito, halos makakapantindig ano eh, kaba. Kailangan dito sa pagpreno lagi ka naka ano lang, kantabay lang kasi baka mahirap maubusan ka dito ng preno. Dire-diretso ka talaga. Parang ako unang paggas natin kay Lakbay ngayon dito sa may Cagayan. Kakababa lang natin ng mga twisties dun sa papasok dun sa arko ng Cagayan. Ngayon, nagpagas tayo kay Lakbay ng 1,000. Tutumbukin na natin, diretsuin na natin. Medyo may kaba ako dun sa mga twisties kanina. Talagang lalalim. Pero at least kaya ng isang minivan. Nakatunayan natin na kaya ng isang minivan ng ganung kalsada na matarik, pababa, only twisties, at may mga bako-bako. Napatunayan nila Lakbay na kaya makipagsabayan sa mga magagandang kotse ngayon at iba pang mga sasakyan. Ngayon, diretso na natin ito. Kailangan makarating na tayo ng almost 2 hours and 51 minutes pa hintayin natin. Makarating na tayo ng Apari. Kita na lang tayo ulit dun. Ang proper ng Claveria. Then medyo malapit-lapit na rin tayo sa katotohanan. 2 hours mahigit. Mabilis na lang yun. Para sa akin mabilis na lang yun. 105 kilometer from Apari. Sa akin nalalagyan natin ngayon mga kabiyeros dito sa Claveria. Well, mababa pa to. Pero at least na iraos natin si Lakbay sa mga twisties. Nasubukan natin ang kakayahan niya, ang kapasidad niya. Well, para sa akin walang halong kalokohan o kaanuhan. Goods na good pa rin, sa condition pa rin ni Lakbay. 100% pa rin siya. Wala, sa buong biyahe namin hindi kami nagkaroon pa ng alberia at sana wag naman. Dahil ngayong araw na to is dire-diretso na natin ang makauwi. Saan tayo nagsimula? Sa Valenzuela City. As of 11:50 AM nandito na tayo sa boundary mismo ng Ira Sanchez dito sa Cagayan. Medyo 2 hours pa lalakbay natin. Yung aircon ni Lakbay malamig pa rin ng buga. Kahit na kanina tumatakbo ako ng 80 to 100, tumakbo ako ng 100. Gusto naman yung bugay ng aircon niya. Sinubukan ko yung max power niya kung kakayanin talaga ng 100. Kaya, parang higit pa. Pero hindi ko na masyadong inaano kasi medyo unsafe na yung gano'n. Konti na lang.
konting pasensya pa. Makakarating na tayo sa target natin sa Apari. Then pabalik na tayo. Ganda ng lugar nila dito, napaka-simple lang, payapa. Malayo sa Kalakang, Maynila. Ito parang mula mga tricycle driver, kahit anong mga driver dito, parang napaka-disiplinado talaga. Ang layo ng diferensya nila sa mga driving skill ng mga nagdadrive dito kaysa sa Maynila. Mismo dito, pag napansin ko dito, pagpasok namin ng Cagayan, kahit sa Ilocos, once na alam nila na kahit na maluwag doon, kahit na dito sila sa left lane, isang tumatabi sila sa pakanan kasi ibibigay daan sila sa mga motorista tulad natin. Ano sila, parang alam mo, parang yung ano na automatic na kaya nilang gawin na yun, na kailangan nilang tumabi for safety na rin. Makadisiplinado ng mga ano dito. Bilib ako dito. Hindi uso kamote dito. Talagang nasa tao lang talaga. O siguro dahil sa environment ng mga lugar ng bawat probinsya, kaya magiging ano sila, disiplinado. Yan ang kagandahan sa mga ugali ng mga sa probinsya. Tulong silang respeto sa kahit saan mo sila dali, sa mga lugar, kalsada. Kaya nila magbigay ng respeto sa mga kasabayan nila. Thank you sa mga kabiyero, sa mga sumusubaybay at nanonood ng North Loop na to, ng Minivan North Loop episode. Maraming salamat mga kabiyero sa mga supportang tunay at pag-subscribe at pag-like ng aking YouTube channel at Facebook account. to 27 PM ng hapon, day 3. Bali pangalawang gas na natin ito ngayong araw, day 3. Nagpagasolina tayo ng 500 pesos. Then 1 hour and 11 minutes estimated niya para makarating tayo ng Apari. Sasaglit na lang tayo doon, magpapapicture or else kung may kaya pa ng activity na kumain ng delicacy nila na kabagan. Hinahanap ko yung kabagan eh. Doon na dire-diretso na tayo. Yung mga biyaheros, nasa Ballesteros, Cagayan na tayo. Dire-diretso na natin yung mga biyaheros. Ayun ang update ko ngayon. Kita na lang ulit tayo pag nasa Apari na.
In 400 meters, you will arrive at your This is destination. it mga kabiyaheros. Ito na. Narating na natin kasama ng isang minivan na silakbay ang dulo ng Luzon. Papasok na tayo mga kabiyaheros. Apari! You have arrived. Finally mga kabiyeros, nakarating na tayo sa pinaka pakay natin dito sa norte. Ang marating silakbay kasamang pamilya ko at si Commander makarating sa Apari. Well, pabalik naman tayo ngayon ng sa aming lugar sa Valenzuela. Dadaan naman tayo ng Tugigaraw, Isabela, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan at Valenzuela. Yun na. Sasagalin na natin itong biyahe na to. Kahit anong oras na tayo makarating, basta makauwi lang tayo ngayong araw na to. Kaya tayo umabot pa bago magkinabukasan. Ngayon, kakain tayo ng nagmamalaki ng Apari, yung pansit kabagan. Titikman natin. Ako first time kong matitikman yun, pati ni Commander, kaya curious kami kung ano lasa. Ngayon, check natin dun sa may tindahan na yun. Dun sa may tindahan. Yun, yung Boss Idol. Dun tayo kakain ng pansit kabagan. Okay? Tara, silipin natin. Ano yung order mo? Pansit batil, patong? Walang ano, no? Pansit kabagan. May lang available. Order ko sana tig-is. Ayun na lang. Ayun ang available. Pansit Batil ba? batil, patong. Walang pansit kabagan. Okay lang. Pansit din naman. Para matikman din. Boss Idol Pasinteria. Bago dumating ng Arco, yung itong pasiteria na ito, ang ganda, malamig. Pansit batil patong. Uy, looking delicious, masarap to. Wow. Bagnet yan eh, no? Ito sabaw. Sarap. Diba masarap, no? Mga kabiyaheros, nandito na tayo, pumasok na tayo ng Arco mismo ng Apari. Kumain muna kami doon sa pansiteria. Ganap kami ng kabagan kanina, wala daw available. Pansit batil patong ang kinain namin. Sarap, solid, busog. Wala akong masabi, iba yung pansit na yun. Kakaiba sa lahat ng pansit na luto dito sa Pilipinas. Siyempre, papalampasin ba natin mga kabiyeros yung pagkakataon na makakain ng specialties nila? Tinikman na natin. Magkano presyo nun? 100. 100. Pero puno ah. Ang dami nga. Ang dami. Mabait yung nag-serve sa amin doon. Nandun na lang sa video ko. Yung kinainan namin. Mabait naman. Dahil nandito na tayo sa Apari. Like tayo na natin to. Kahit abutan na tayo ng gabi, dahil nandito na rin tayo. Wala na tayong papalampasin pa. 17 minutes bago makarating ng port ng Apari. Ayun na lang. Then papalik na tayo. Tatapusin natin ang North Loop, minivan North Loop
kasama si Lakbay at kasama ng buong pamilya ko. Tingnan nyo daan, oh. Tingnan nyo daan. Diba? Luwag. Marami rin kami nakasabayan na nagpa-picture, mga riders, mga four wheels na nagpa-picture doon sa Arco at dumiretso rin sila. Ganun rin tayo, diretso na natin. It's thankful naman na okay tayo. Naging payapa biyahe natin, walang aberya at sana wag talaga dahil abutin na tayo ng gabi at umaga sa daan. Hopefully matapos natin tong North Loop minivan edition ng ligtas at successful. Left. Okay na lang mga kabiyaheros, 5 minutes 1.2 kilometer. For 1 kilometer. Ayan o, sa Google Map na nagsasabi 1.2 kilometers. Grabe tirik ang araw. Kasi ko ng taas pa. Alas 5 na dito, oh, maaraw pa. Pag sa Maynila, pag ito alas 5, madilim na. Direct pa yung Mayo na, pero dito sa kanya, oh, grabe init pa. direct na direct. Tirik na tirik. Taas nga oh, taas pa ng araw to. Oh, sobrang, ayaw nga, no, sobrang taas. Taas. Dapat palubog na yan eh. Namang alas 5 na to di. Oo. Yung araw dito parang alas 2 pa lang. Oo, mga ganun. Oo. Mga ganun kaberos, oh, yung araw. Grabe na sa taas pa. Alas 5 na. Oo, nagdidilim dito. Pero okay na rin yan. At least, maliwaliwanag na maanuhan natin. Daanan natin. Sinamupal ko! Magic